Huwag po natin sayangin ang oras, ang panahon na ating pong pagpunta sa lugarin po ito upang hindi maibigay sa Diyos ang karapat-dapat. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon sa atin pong mga papuring awit, sa atin pong mga tinig. Hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify you, we magnify your name, O Lord. Karapat-dapat po ang ating pong Diyos na dakila sa atin pong mga papuri at pagsamba ngayong umaga po na ito. Karapat-dapat po ang Diyos sa atin pong mga buhay sa pagtaas ng ating pong mga kamay. Karapat-dapat po ang atin pong Diyos sa atin pong mga melody of praise ngayong umaga po na ito. Come on, church, let's open our hearts. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah. Let's sing our melody of praise to the Lord, to the living God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We glorify your name. We magnify your name. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Atin po ibuka ang ating pong mga langit. Atin po sambihin ang ating pong mga papuri sapagkat karapat-dapat ang ating pong Diyos sa ating pong mga pagsamba. Sapagkat karapat-dapat ang ating Diyos sa ating mga papuri ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, come on, church. We can do more than that. Amen, hallelujah. We can do more than that, church. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify your name. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship Hallelujah, Lord. as we lift your holy name. You You deserve deserve the the glory. glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we Minsan lift pa your po, you holy deserve the glory. name. You deserve the glory. Habang nakataas po ang ating po mga kamay sa pinakamataas na kaya po natin itaas ngayong umaga. As we Hallelujah, lift your Jesus. holy name, you deserve the glory And the honor. and the honor. Lord, we lift our hands in Lord, we worship. lift our hands in worship as we lift For your you are holy great. name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no There one is else no like one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. pinakamataas na tinig po ng bawat isa habang ang ating pong Diyos ay nakatuhay sa kalangitan ngayong umaga. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Sa huling pagkakataon po, for you are no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Karapat-dapat po ang Diyos sa ating pong mga
magpalakpak ngayong umaga po na ito. Pinakamalakas na palakpak sa nag-iisang Diyos na buhay. Mas malakas pa po dyan, church. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you. We honor you. We glorify your matchless name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nanatili po tayong nakatayo para po sa ating pong panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayon pa lamang, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu ay amin na pong nararanasan. Maraming salamat, O Lord, sapagkat alam po namin na naririto ka sa amin pong kalagitnaan ngayong pong umaga po na ito. Lord, hayaan mo na ano man ang nakikita mo, na karumihan sa amin pong mga puso, na kasalanan sa amin pong mga puso, upang hindi ka pumalayang makakilos pa, makagalaw sa aming kalagitnaan. Forgive us, O Lord, and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary for each and every one of us. Patawad, Panginoon, sa amin pong mga kasalanang nagawa, nasambit, na isip, Panginoon. At ano man, Lord, na makakahinder sa pagkilos mo sa amin pong kalagitnaan. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay alisin mo na po ito. At Panginoon, sa oras po ng aming panambahan, malaya ka pong kumilos, malaya ka pong gumalaw, bisitahin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Habang kami po ay nakikinig ng iyong buhay at banal na salita, hayaan mo, Panginoon, ang aming pong mga puso ay magsilbing matabang lupa kung saan tataniman ng iyong mga salita. At hindi po ito mga salita lamang, ito ay magiging buhay sa amin pong mga buhay, ito ay magiging makapangyarihan. Ito, Panginoon, ay amin pong magagamit, Panginoon, sa amin pong paglalakbay sa mundong ito habang hindi ka pa po bumabalik. At ako, Panginoon, nagagamitin mong magpahayag ng iyong salita, itago mo lamang po ako sa likuran ng iyong krus. At walang ibang makita kung hindi ikaw. Ngayon pa lamang, O Lord, wala na po kaming ibang pagbabalikan at pagbibigyan, Panginoon, pag-aalayan ng papuri at pagsamba kung hindi ang pangalang Jesus lamang. Ang Jesus na unang nagmahal at umibig sa amin. Ang Jesus na nagbigay ng buhay para sa bawat isa po sa amin. Ang Jesus na karapat-dapat sambahin, papurihan, alayan ng aming mga papuri at ng aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, ito pa ang aming panalangin, habang maingat na maingat, binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Purihin po ang Lord sa ating pong kalagitnaan ngayong umaga po na ito. Ayan, hubuli po, tayo po ay nasa atin na pong mga komportabling upuan at malaya po tayong makakapakinig ng salita ng Diyos ngayong umaga po na ito. Bago po tayo magsimula, pagbati po muna sa bawat isa po sa atin mula po sa ngalan ng ating spiritual director and founder and president ng JIL Church Worldwide, ang ating pong Bishop Brother Eddie Villanueva, at ang ating pong municipal pastor, Pastor Michael S. Pastrana, ay binabati ko po ng mapagpalang umaga ang bawat isa po sa atin. Ang ating pong Pastor Michael kanina po ay nasa third week po ng ating pong pagse-celebrate ng ating pong anibersaryo sa month-long anniversary celebration po ng ating pong JIL Bulacan. Siya po ay naimbitahan sa extension service po natin sa Matungaw upang magbahagi ng salita ng Diyos. At ngayon, naimbitahan po muli siya ng isa pa pong church para po maging speaker po natin. Kaya po ako po muna ang makakasama ninyo ngayong umaga. Wala naman po tayo magagawa. Nandito na po ako at nandyan na po kayo. At ang atin pong Diyos ang bahalang kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa po sa atin ngayong umaga na ito. Naramdaman po ba natin ang presensya ng Lord? Nakakagulat at nakakatuwa po ang presensya ng Lord sa atin ngayong umaga po na ito. At lagi pong kapag ibinibigay po natin ang papuri at pagsamba sa atin pong Diyos, hindi niya po tayo hinahayaan na hindi po natin maranasan yung kanya pong presensya. Meron po akong ibabahagi sa bawat isa bago po ako mag-introduce ng ating pong topic.
Susundan na lang po ako. Pero maganda po makita po natin. Maliit lang po. Nakita ko po ito sa Facebook. Shinare po ito ni Brother Baam. So ito po pala, yan po yung nakikita po natin na style or design ng atin pong team. Ngayon pong month of April. So yung JIL Revival Flame po pala, kung titignan po natin, parang apoy lang po. Tama po? Parang apoy lang. Pero alam niyo po ba, sabi ng designer, sabi nung nag-design niyan, siya daw po ay laging uma-attend sa mga camps, sa mga event, at nakikita po niya yung mga design na meron po tayo sa JIL. So nung siya po ay nabigyan ng chance, ng opportunity na mag-create ng design for our team for the month of April. So yan po yung design na ibinigay ng Lord sa buhay po niya. Through creative minds na binigay ng Lord sa kanya, yan po yung design. Alam niyo po ba na yung flame po na yan is not just a flame. Tignan niyo po maigi. Yung flame po na yan, may letters po pala na mabubuo. May letter po pala. Anong mga letters po yon? JIL. So ang galing po, no? Nakaka-amaze kasi ganun yung creativity na meron po siya. At ang sabi po niya, yung flame po na yon ay isang indikasyon, yung design po na yan ay isang indikasyon na ang Diyos ang nagbibigay ng creative mind para makapaglingkod sa Kanya. So yun po ay pagpapakita ng excellent service sa atin pong Panginoong Jesus. Isa pa po, for our introduction, nabanggit na po ito, kung hindi pa ako nagkakamali ng ating pong Bishop, ng ating pong Municipal Pastor, Pastor Michael Pastrana. Nabanggit na po yung tinatawag po natin na 5 Languages of Love by Dr. Gary Chapman. Sino po siya? Si Dr. Gary Chapman, sikat na sikat po yan lalo sa mga Gen Z. Siya po ay isang marriage counselor at ayon po sa kanya, meron daw pong 5 languages of love. Para ma-express mo yung pagmamahal mo at para ma-receive mo yung pagmamahal, meron daw iba't ibang lengguwahe. Kung merong verbal languages, meron din daw 5 languages in love. So yung 5 languages daw po na yun, number 1, words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, and physical touch. So yung 5 po na yan, alin po kaya dyan, yung way natin to express our love and to receive our love. Kung words of affirmation daw po, yung love language natin, gusto daw po nating sinasabihan tayong laging, ang ganda mo naman, or ang gwapo mo naman, or ina-affirm tayo. Sabihan nyo nga po yung katabi nyo. Kung siya po ay babae, sabihan nyo po, ang ganda niya naman ngayong araw na to. Kung siya po ay lalaki, ang gwapo niya naman. So na-affirm na po natin sila. Pumapalakpak na po siguro yung puso nila kung words of affirmation, yung love language nila. Quality time naman po, if we want to spend time with our loved ones. Receiving gifts, pag gusto po natin na nabibigyan po tayo ng regalo or anything, any material gift po. Acts of service, mamaya po natin ipapaliwanag. Physical touch, na alam po natin yan. Sabi ko nga po, dati ayoko po ng physical touch, pero ngayon sa mga pamangkin ko po, lagi ko na po silang hinahag, kinikis, kahit malalaki na po sila. So yun po pala yung way to receive and to express our love. At dun sa number 4 po, acts of service, paano daw po natin masasabi na yung love language natin is acts of service? Meron po ako makababasahin dito. Kapag daw po, gusto mo ba na pinaghahanda ka ng pagkain? Gusto mo ba na nililinis yung pinagkainan nyo pagkatapos nyong kumain? Gusto mo ba na yung partner mo o yung mahal mo sa buhay naglilinis ng bahay nyo? So yun daw po ay halimbawa ng acts of service. Na-express niya yung love niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng service dun sa taong mahal niya. Pag mahal mo daw kasi, paglilingkuran mo. Tama po? Pag mahal mo daw, paglilingkuran mo. So yun po yung number 4, acts of service. So now, alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus po natin, in-express niya po yung love niya dun sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng acts of service. Nung time na sila po ay merong Passover feast, at darating na yung time na, ayan na, papunta na sa pagpapako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Nung sila po ay nasa, kasama niya yung kanyang mga disciples, ano po yung ginawa niya? We can found this in John chapter 13.
Na ano po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? Lahat po sila, yung isa-isa ng mga disipulo, hinugasan niya po yung paa. Hinugasan niya po yung paa. So yun ay pagpapakita ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ng kanyang pag-ibig dun sa mga disciples na yun sa pamagitan ng acts of service. During that time, alam natin, wala pa naman silang panyapak, wala pa silang tsinelas, wala pa silang sapatos. So we could have imagined kung gaano kadumi yung paa nila habang hinuhugasan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sabi ni Simon Peter in verse 6, he came to Simon Peter who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Huhugasan mo talaga yung paa ko. Pero walang pag-aatubili na ginawa po natin ng ating Panginoong Jesus yun at ipinakita po niya yung acts of service niya sa mga disciples. Now, how about doing all things excellently? How about doing all things excellently? Pag nag-prepare tayo ng dinner or ng lunch for our loved ones, what if lagyan natin ng style? Na kunwari tayo yung mga chef. What if mag-dinner tayo sa bahay pero lagyan natin ng design yung ating table? So how about doing all things excellently? So ang ating po pag-uusapan ngayong umaga, the pursuit of excellence. The pursuit of excellence. Ilang linggo na po yung naririnig po natin paulit-ulit. Sister Joyme, masakit na sa tenga, paulit-ulit naman yung excellence. Pero alam po natin na kaya yun yung inilagay na tema sa puso ng ating pong mga leaders, church leaders, sapagkat alam po natin may kailangang itama at kailangan marinig ng buhay ng bawat isa po sa atin. In Romans chapter 12, verse 11, ito po yung theme verse po natin, Romans 12, verse 11. Let us read po, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Let God bless the reading of this passage. Alam po natin na yung verse po na yan po yung ating tema, yung theme verse po natin for the month of April. So what do we mean by excellence? What about it? How about it? How do we do it? So excellence means the quality of being outstanding or extremely good. The quality of being outstanding or extremely good. Tingin po kayo dito sa ating pong tarpaulin sa harap. So, meron po tayo sa makikita. Makikita po natin ang ating core values. Ang core values po na ito, if I am not mistaken, ang nag-isip po niya na ang ating late Sister Dory, ang co-founder ng JIL Church Worldwide. So, yung atin pong acronym na P-Life, kinakabisado po yan, yung mga nag-aral po ng discipleship. Hindi po pwede hindi nila kabisado yan kasi wala na po agad silang point sa exam po nila. So may clue na po kayo yung mga dadaan po ng discipleship natin. Ngayon pa lang kabisaduhin na po natin. So yung P-Life, ang sabi po dito, basahin nga po natin ng sabay-sabay para kahit mainit ay energize po tayo. Ano po yung ibig sabihin ng letter P? Naku, mahina po. Parang walang passionate love for God. Ulitin po natin, ano po ibig sabihin ng letter P? Passionate love for God. Yung pangalawa po, letter L? Love and compassion for others. Letter I? Letter F? And yung last but not the least, letter E? Excellent. So inilagay po yan in the heart of our late Sister Dory sapagkat we are ought to do it. Bilang mga Christians, bilang mga JIL people, we are ought to live a life of excellence. So excellence requires standards. Magsimula po tayo. Magsimula po tayo ng ating pong pag-aaral ngayong umaga po na ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, excellence requires standards. Ang isang bagay, lahat ng mga bagay po na meron tayo, halimbawa yung cellphone po natin. Yung cellphone po natin, bago po natin yan mabili sa market, bago po yan ilabas sa market, dadaan po yan sa maraming proseso at kasama sa pinagdadaanan ang quality control. Pag dumaan na po yan sa quality control, pag nakapasa, ibebenta na po sa market. So, sa quality control, may standard po sila na sinusunod para sabihin na ito ay may defect or ito ay pwede nang ibenta sa market. So, ang excellence daw po, it requires standards. The Christian standard of excellence is nothing less than the character of God. Less than
the character, nothing less than the character of God. Ang sabi po dito, paano po natin nasabi na sa Diyos pa lang, ang Diyos pa lang, nagsimula na siya, nagpakita na siya ng excellence? First and foremost, we have created by God excellently. Nilikha po tayo ng atin pong Diyos excellently. Sino po yung naniniwala po doon? Taas po ang kamay. Amen? Nilikha po tayo ng Diyos excellently. No, tayo po ay, ang sabi nga po ng Psalms 139 verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. So nilikha po tayo ng Diyos. Nung nilikha po tayo ng Diyos, hindi naman dalawa yung ilong natin. Hindi dalawa yung bibig natin. We are perfect yung pagkakagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi nga po natin sa katabi natin kanina, di ba? Ang ganda niya, ang gwapo niya. For we have created by God excellently. Tayo po ay maganda at gwapo. Sino po yung naniniwala doon? Tayo po ay nilikha ng Diyos at sa pagkalikha pa lang po na yun ng Diyos sa atin, we have created by God excellently. So ano pa po yung sabi dito? In Jesus' first miracle was turning water into wine. Ang Panginoong Jesus po natin, nung siya ay nandito sa lupa, unang miracle, unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay ang ginawa po niyang wine, ang tubig. No? Imagine po natin, ginawa po niyang wine ang tubig. Yung himala po na yon ng ating Panginoong Jesus, parang walang makakaisip. Paano mo naman gagawing wine yung tubig? Paano mo naman gagawing wine yung tubig na nandyan lang sa lagayan? Pero yun po yung unang miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi po dito, hindi lang po tinurn ng Lord yung water into wine, na wine lang na, let's say, gamitin na po natin yung word na cheap lang o hindi masarap. Kung hindi yung wine po na kinreate ng ating Panginoong Jesus, na naghimala ang ating Panginoong Jesus, it's not a mediocre wine. Sabi po ng mga nakatikim, it's a best wine. No? Best wine daw po yun. So yung miracle ng ating Panginoong Jesus na ipakita po niya, yung unang miracle po niya, sa pamagitan ng pag-turn ng water into wine, and not just wine, but the best wine. Sino po naniniwala sa kalagitnaan po natin na kung paano po tinurn ng ating Panginoong Jesus ang water into wine excellently, no? Best, yun din po yung kayang gawin ng Lord na himala sa kanya pong buhay. Amen. It is difficult yet necessary to live an excellent life. Ang hirap po kaya. Ang hirap po kaya na may sinusunod po tayong standard. Ang hirap po kaya na kailangan meron tayong mga dapat gawin. O kailangan ganito, kailangan ganyan. Sa trabaho lang po, hindi po ba? Ang hirap po. Pero it is necessary. Mahirap, pero necessary. Mahirap, pero kailangan. As believers of Christ, we are called to live a life of excellence in all that we do. Letter A po. As believers of Christ, or as believers in Christ, we are called to live a life of excellence in all that we do. Sabi po ni Martin Luther King Jr., if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michael or Michelangelo painted, as Beethoven composed music, or as Shakespeare wrote poetry. Kung yung tao daw po na to, ang kanyang task ay maglinis ng paligid, dapat daw yung paglilinis niya ng paligid ay gagawin niya in his best kung paano ginawa ni Michelangelo Buonarroti ang pagpinta ng napakagandang mga paintings, kung paano ginawa ni Shakespeare ang Romeo and Juliet, at kung paano ginawa ni Beethoven yung magagandang mga music sa ears. So, ibig sabihin lang po kung paano ginawa ng mga taong yun yung kanilang best to create something. Even yung street sweeper daw po, ganun din daw yung kanyang dapat gawin. Meron po akong nakita sa isa pong Christian author, ang sabi po niya, si Miss Jonah San Diego, God deserves the best of me and not just my leftovers. Naniniwala po ba tayo doon? Ulitin po natin, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Deserve daw po ng Lord yung best natin.
Hindi daw po yung mga leftovers, yung mga tira-tira lang po natin. Ngayon ako pupunta ng church kasi ngayon ako may free time. Ngayon ako pupunta ng church kasi ngayon ako walang gagawin. So hindi po deserve ng Lord yung ating pong mga leftover, yung mga tira-tira po natin. Kung paano ibinigay po ng Diyos ang best, ang pinaka-the best na meron po siya, ang ating Panginoong Jesus para po sa kaligtasan ng sangkatauhan, yun po yung best na meron po siya. Yun po yung nag-iisang meron po siya. Pero ibinigay niya po para po maligtas tayo. Ganon din daw po ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po? Hindi po deserve ng Lord ang leftover. Sabihin niyo nga po, hindi deserve ng Lord ang tira-tira. Hindi po deserve ng Lord ang tira-tira. Sino po ba gustong kumain ng leftover lang? Diba? Pag pupunta po tayo sa buffet, ayaw po natin ng leftover lang yung dadatnan natin. Magre-reklamo po talaga tayo. So, ang gusto po natin, yung best na meron sila at yung best na kaya nilang i-offer. Meron pong isang kanta na, ang title po nun, hindi ko na lang po matandaan yung lyrics, pero kanta po ito ng Musikat Ha dati. Ang sabi po doon, di pwedeng-pwede na. No, hindi pwedeng-pwede na. Sa bawat ginagawa daw po natin at sa bawat binibigay at inaalay po natin sa Lord, hindi po pwede yung pwede na. Hindi po pwede yung okay na yan, pwede na yan. Letter B, to become faithful stewards of God-given abilities and gift to us. Naalala po natin yung parable of talents, yung binigyan at pinagkalooban. So ano po yung ginawa ng iba? Yung iba ang ginawa nila, ginamit nila. Yung isa, ano po yung ginawa niya? Binaon. Binaon lang po niya. Para daw baka manakaw or baka mawala. So sa atin pong mga buhay, yung God-given abilities and gift na meron po tayo, ilabas po natin yan. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, ilabas mo na yan. Huwag ka nang mahiya. Na huwag na po tayong mahiya, ano man yung God-given abilities and gift. Dahil lahat po tayo meron. Amen? Lahat po tayo meron. Akala lang po natin wala, pero meron. Lahat po tayo may abilidad, may God-given gift na binigay ang Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. So kung ayaw po nating mawala, ipagamit po natin. Kung ayaw po natin mawala, ibigay po natin. Kung ayaw po nating mawala, maglingkod po tayo sa Diyos. Amen po? So yung yes po natin, baka may nag-yes na po sa atin ngayong umaga, naririnig na po yan ng Lord. Letter C, the key to living a life of excellence is to adopt the right mindset. Nandyan pa po ba tayo? Can I hear an amen? Amen. So paano daw po tayo mabubuhay in living a life of excellence? Ito nabanggit po ito ng ating pong Pastor Michael last Sunday. Mindset to excellence. So paano daw po tayo magkakaroon at makakapamuhay ng buhay na may excellence? To live a life of excellence, we must start by programming our minds with thoughts of excellence. Naisipin po natin, paano po tayo makakapamuhay ng may buhay, ng life with excellence, una po natin simulan sa isip po natin. Ang tao daw po ang kalaban niya lagi, yung isip niya. So we should program our minds na kailangan yung lahat ng ginagawa po natin, it is with excellence. It is with excellence. So ngayong umaga po na ito, hindi lang po kayo yung tinatamaan, even me, no, kahit po ako. Ito din po yung paalala ng Lord sa atin ngayong umaga po na ito. We should program our minds with thoughts of excellence. Amen? Amen po? Mahina po, wala na po yata akong kausap. Amen. So letter D, becoming a learning sponge. Becoming a learning sponge. So paano po tayo makakapamuhay, paano po tayo magpupursue ng excellence? Kailangan po, para po tayo mga spongha. Pag ang spongha po nilagay po natin sa dishwashing liquid, lalabas po dyan, syempre yung sabon, at makakalinis na po tayo. Makawash na po tayo ng dishes. So becoming a learning sponge, paano po yung dapat nating gawin? Tayo po ay kailangan maging student of life. Hindi daw po pwede yung, hindi na ako mag-aaral kasi okay naman, nakapagtapos na ako ng college. Hindi na ako mag-aaral kasi feeling ko naman, okay na ako. Kaya ko na, magaling na ako. Lahat po ng tao,
No, kailangan po natin na mag-aral pa rin. Even po yung mga tumatayo, even po yung mga naririnig po natin na mga kapastoran, kahit senior pastor na po sila, no, lahat po yan dumadaan sa pag-aaral. Sabi nga po, 1 linggo, kung binigyan kong inassign ka, no, nung week na yon, 1 linggo kailangan mag-aral ka. 1 linggo kailangan talaga pag-isipan mo, Lord, ano yung sasabihin ko? No, kasi kailangan po, we should be a learning sponge para po tayo mga spongha. Ang dami po nagsasabi na, katulad po ng narinig po natin, di ba, sa turo po ni Pastora Diwani kanina, sino po yung nakinig at nanood? So sabi po, lagi po may nagsasabi daw sa kanya na gusto niyang maglingkod. Sa akin din po lagi may nagsasabi gusto niyang maglingkod. Pero lagi din po niyang sinasabi, hindi niya kaya. Meron po bang isang tao na alam na po niya kung ano yung kanyang gagawin? Meron po bang isang tao na sumali siya sa gatekeepers at, ay sige ate, ako na, alam ko na yan, kayang-kaya ko na yan. No? Wala po. Lahat po sila dumaan sa training, dumaan sa masusing pagte-train para malaman kung ano yung dapat gawin. So kung tayo po ay hesitant at ayaw po natin maglingkod sa Lord dahil iniisip natin, Lord, hindi ko kaya. Wala akong alam, mahina yung isip ko. Mahina akong pumick up ng mga bagay-bagay. Ngayon po sinasabi po ng Lord sa atin, pwede at maaari po tayong matuto. Amen? Pwede at maaari po tayong matuto. Yung mga nagsasalita po dito sa harap, yung mga kumakanta, yung mga tumutugtog, yung mga, halimbawa po si Sir Baam, gifted po si Kuya Baam, pero hindi naman po siguro, baby pa lang talagang tumutugtog na siya ng piano. Lahat po yun ay pinag-aralan po niya. So sa atin po mga buhay, kung nais po natin na ibigay ang ating pong buhay para sa Panginoong Jesus, ang kailangan po natin ay maging learning sponge. Kailangan po natin matuto. Kailangan po natin mag-aral. So wag po tayo mag-hesitate kung iniisip po natin na, Lord, hindi ko po kaya kasi hindi ko po alam. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko po ata kayang magbigay ng sobre sa mga tao. Lahat po yan kaya nyo. Kung gugustuhin lang po natin at alam po natin na ang Diyos naman po ang nagbibigay. Ang Diyos ay ang nag-e-equip sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil lang sabi po niya, where God guides, He provides. Siya po yung nagpo-provide ng skills, ng knowledge. Yun po yung lagi ko pong sinasabi sa mga youth, sa mga kabataan. Kung feeling po natin, kulang po tayo at hindi po natin kaya, simulan lang po natin ihakbang yung ating mga paa sa atin pong Diyos at iala yung ating pong mga buhay. At bahala po ang Lord. No, bahala po ang Lord na mag-equip po sa atin para po mabuhay po tayo ng naglilingkod po sa Kanya and with excellence. Amen po? Pinapalakpakan po ang Diyos sa atin pong kalagitnaan ngayong umaga. Amen. So number 1, another thing po, excellence brings new people to the Lord. Ang excellence daw po, it brings new people to the Lord. Ulitin po natin, excellence means the quality of being good or something good. Naalala po natin si Pastora Erla, nung siya po ay nag-share, na siya po ang nag-preach sa worship healing service po natin sa Bonlo. Alam niyo po, lagi po niyang sinasabi at lagi po niyang testimony. Yung isang tao po, kaya po siya umattend sa lugar na yon kasi maganda yung CR. Maganda yung comfort room. Maganda yung comfort room. So lahat po yun, ng mga bagay na yun, nakikita ng mga taong dumadalo po sa atin. So tayo po na naglilingkod sa atin pong Diyos, in everything that we do, we should strive for excellence. Mahirap, pero kailangan. Mahirap, pero kailangan po nating ibigay kasi ang Diyos po na sinasamba po natin ay hindi lang po basta-basta Diyos. Siya po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? Siya po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. So kaya kailangan po natin, kasi ang sabi po dito, it brings new people to the Lord pala. Pag nakita pala nila, kaya nga po diba, nung tayo po ay nagla-live pa, nung nakikita po at napapanood po ng ibang mga tao,
Siguro nakita nila na modesty aside, okay, yung ating panambahan. No? Nakikita nila yon, maaari. So that's why, napapa-attend natin sila, nakaka-attend sila at nakakapunta po dito. So in everything we do, maliit man po o malaki, lahat po yan ay contributing factor para mas marami po tayong kaluluwa na madala sa paanan ng ating pong Panginoong Jesus. Lahat po ng ginagawa po natin, sa lahat po ng mga workers po natin, it's a reminder for everyone. Maliit man po o malaking ginagawa po natin, ito po ay contributing factor para mas makapagdala pa po tayo ng kaluluwa sa paanan ng ating pong Panginoong Jesus. Dahil alam po natin, malapit na ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? Amen. So malapit na po siyang bumalik. So kailangan po natin mag-double time. So hindi lang po mag-double time sa evangelism, kailangan din po pala mag-double time po tayo sa atin pong paglilingkod sa ministeryo ng Lord, sa ubasan ng Lord, dito, sa church pa lang po natin, sa panambahan pa lang po natin. Number 2, excellence brings success. Sa nakapakinig po kanina, naibahagi po ito ni Pastora Diwani. Sa buhay po ni Joseph, nung siya po ay, sabi nga, hindi maganda yung naging buhay niya at first. Bakit? Binenta siya. Bago pa siya ibenta, ano yung gustong gawin sa kanya? Ano po yung gustong gawin sa kanya? Gusto siyang patayin. Hindi ng ibang tao. Gusto siyang patayin ng mga kapatid niya dahil sa inggit, dahil naiinggit sa kanya. Sabi ng mga kapatid niya, sabi ng isa, huwag na nating patayin si Joseph. Wala naman tayo mapapakinabangan kung papatayin natin siya. So anong gagawin natin? Benta na lang natin for 20 silver. That time, yung 20 silver, yun yung halaga ng isang male slave. Yun yung halaga ng isang lalaking alipin sa panahon nila. So nagkasundo sila, sige, ibenta na lang natin si Joseph. So hanggang sa si Joseph ay naibenta as slave, naging alipin po siya. Pero dahil si Joseph is a capable man and an excellent man, ano po yung nangyayari sa kanya? Nag-bring po yung buhay po niya, or nagkaroon po yung buhay po niya ng success. In Genesis chapter 39 verse 4, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. So dahil nakakitaan po siya na, capable tong tao na to, mahusay itong tao na to. So ginawa po siyang attendant. Ginawa po siyang attendant at he was in charge of his household. So yun po ay dahil si Joseph ay capable and excellent in whatever he is doing. And in Genesis chapter 39 verse 22 to 23, so eto na po yung time na nakulong na po si Joseph, no? Kasi alam po natin kung ano po yung reason, ano? Siya po ay, kumbaga, sabi, siya po ay nang rape, no? Pero hindi naman po talaga. So in Genesis chapter 39, so the warden put Joseph in charge of all those held in the prison. Even sa kulungan, even dun sa bilangguan, so ginawa po siya, ano po yung ginawa po sa kanya? Siya po yung naging in charge. And he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Even nasa bilangguan na po siya, even nasa kulungan na po siya. No? Binigyan pa po siya ng ano po yung tawag doon? Ng success. Binigyan pa po siya ng success. Binigyan pa po siya ng promotion. Sino po yung nagnanais ng promotion? Naku, wala pong nagnanais ng promotion. Sino po yung nagnanais ng promotion? Yung mga nakapikit daw po at natutulog. Sino po yung nagnanais ng promotion? Of course, lahat po tayo, yung mga nagtatrabaho, gusto po natin na ma-promote po tayo. So si Joseph, imagine, nasa prison na po, nasa bilangguan na, pinromote pa siya ng Lord. Binigyan pa siya ng success ng Lord. So in whatever circumstances we are in, kapag tayo po ay nabubuhay with life na may excellence, tayo po ay bibigyan ng promotion
ng success ng ating Panginoong Yesus. Mahina po yung amen po natin. Amen. Sa bawat mga estudyante, no? Kapag tayo po ay talagang nag-aaral ng mabuti, may difference daw po yung nag-aaral lang sa nag-aaral ng mabuti. So kung nag-aaral po tayo ng mabuti, bibigyan po tayo ng success ng Lord. Kung sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, ng mga pinapasa po natin, ng mga performance tasks, ay hindi po okay na yan, basta na lang, okay na yan kay teacher, pwede na siguro yan kay teacher. So tayo po ay magiging successful at sa atin naman pong mga pagtatrabaho, tayo po ay bibigyan ng Lord ng promotion. Next po si David, ano po yung sabi niya? Si David po, nung time na ang mga Israelites ay nakagawa ng kasalanan sa atin pong Diyos kay Yahweh. So ano po yung kailangan nilang gawin? In the Old Testament, kapag po sila ay nakagawa ng hindi po magandang bagay, ng kasalanan, kailangan po nilang mag-offer. Kailangan po nilang mag-sacrifice. So ano po yung sabi ni David in 2 Samuel 24 verse 24, napakaganda po dito. I will not offer burnt offerings to the Lord, my God, which cost me nothing. Kasi sabi sa kanya, King o Haring David, ibibigay ko na lamang sa iyo lahat ng yan. Hindi mo na kailangan magbayad. Pero anong sabi ni David? Hindi pwede. Ayoko. Bakit? Kasi ayokong magbigay sa Diyos ng isang bagay that cost me nothing. Ayokong magbigay sa Diyos ng isang bagay na hindi ako mawawalan. Hindi ako mabubutasan. Lalo po ngayon. Sa Ate Joyme, nag-message kanina. Nag-message kagabi. Kailangan daw na mabigay yung aming mga pledge para sa aming anniversary. So anong sabi po dito? Mabubutasan po talaga tayo. No? Lalo po ngayon sa mahal ng bilihin. Pwede po natin kasi ipambili na lang yun ng something, ng bigas. Pambayad na lang po natin ng kuryente. Pero yun yung kailangan. Kasi kailangan po natin yun para po sa ating pong anibersaryo. Yung cornerstone, kailangan po natin na mag-pledge, kailangan po natin maging kabahagi. Dahil yun ay offering po natin sa atin pong Diyos. So it costs us something. May nawawala po sa atin. So si David, ang sabi po niya, I will not offer burnt offerings to the Lord that cost me nothing. Hindi pwedeng magbigay ako sa Diyos ng libre. Sabihin niyo nga po, hindi ako pwedeng magbigay sa Diyos ng libre. Naririnig po tayo ng Lord. No, ano mang binibigay po natin sa Lord, bilang lingkod niya, bilang nakakakilala sa Kanya, talagang it costs us something. Talagang may nababawas po sa atin. Pero binibigay po natin yon kasi deserving po ang Lord doon sa lahat ng mga bagay po na yun. Amen? Deserving po ang Lord sa lahat ng mga bagay na ibinibigay po natin. Ito nga lang po yung kaya po nating ibigay. Pero yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung pagpapala ng Diyos, sobra-sobra sa buhay ng bawat isa po sa atin. So ano naman yung buhay natin na ibigay po natin para sa Diyos? Amen po? Ano naman yung mga tinig na meron tayo? Ano naman yung mga kamay na meron tayo? Ano naman yung knowledge and skills na meron tayo upang hindi ibigay at i-offer sa atin pong Diyos? Lahat po yan, deserving po ang Diyos. Kung paanong nag-offer po si David ng isang bagay na nag-cost sa kanya, na hindi niya hinayaang libre lang na maibigay sa kanya, nawa po matagpuan din po ng Lord yung ating pong mga buhay. Na ibinibigay po ang burnt offerings sa atin pong Diyos na karapat-dapat para po sa Kanya. Malapit na po akong magwakas. Ang sabi po dito, excellence in heart and in mind will lead to excellence life. Basahin nga po natin yung mga nandito po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Lagi daw po nagmumula sa puso. Lahat ng binagawa po natin, lagi daw po nagmumula sa puso at isip po natin. Ano po yung isang word? Purpose. Sabihin nyo nga po, purpose. P-U-R-P-O-S-E, purpose. Bakit po kailangan nating mabuhay with excellence? No, bakit po natin kailangan mabuhay with excellence?
Kasi meron po tayong purpose. 3 bagay. At dito po ako mag-e-end. 3 bagay po. 3 great ambition that produce a life of excellence. According po kay Dr. Richardson, 3 bagay. Kung bakit po kailangan mabuhay po tayo, mabuhay po ang bawat isa po sa atin. First and foremost, we are called for excellence. And we are created by God with excellence. So first, letter A, to praise God. Kailangan po nating mabuhay with excellence kasi ito po yung purpose po natin upang mapapurihan po ang nag-iisang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? To praise God. Para mapapurihan po ang Lord. Para maibigay po sa Kanya ang karapat-dapat para sa Kanya. Kaya nga po kanina, ano po ang sabi po natin? He is deserving of every melody of praise na meron po tayo sa ating pong mga puso. Dahil ang purpose po natin is to praise God. Maitaas ang Kanyang pangalan, maitaas ang ating Panginoong Jesus, at ang JIL, alam po natin, wala po tayong ibang itinataas. Amen? Kung hindi ang nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. So bilang mga JIL, bilang mga believers of Christ, yun po yung dala-dala po natin. Sa pamumuhay po ba na meron po tayo, napapapurihan po ba natin ang Diyos? Yun po yung isang question sa atin this morning. Sa buhay po na meron po tayo, napapapurihan po ba ang Diyos? Huwag na po kayong sumagot. Huwag niyo na po ibulong sa katabi niyo. Sa atin na lamang po yun. In our lives, napapapurihan po ba natin ang ating pong Diyos? Letter B, to proclaim God. To proclaim God. Para maitaas po natin ang pangalan ng nag-iisang Diyos. So kaya po kailangan nating mabuhay with a life of excellence, quality of being excellent, kasi gusto po natin i-proclaim ang pangalan ng ating pong Diyos. God has called us for excellence. Tignan nga po natin, nandyan po ba Ecclesiastes 9 verse 10? In Ecclesiastes 9 verse 10, ang sabi po dito, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Whatever your hand finds to do it with all your might. Ano man po yung nais na gawin po natin, ano man po yung nais na ipagawa ng Lord sa atin, gawin daw po natin ng buong lakas. Gawin daw po natin ng buong puso. Gawin daw po natin ng buong kaluluwa. Gawin daw po natin na parang hindi po natin sa tao ginagawa kung hindi sa atin pong Diyos. Amen? Gawin daw po natin ang isang bagay na parang hindi po natin sa tao ginagawa kung hindi sa atin pong Diyos. 2 Thessalonians 1 verse 12, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. So yung buhay po natin, maging mabangong samyo na makapagbibigay ng papuri sa atin pong Diyos. Hindi na po natin in-specify kung paano, kasi sa ilang linggo po na nag-aaral po tayo about excellence, I believe po, natututunan at alam na po natin. I believe po, marami na po mensahe ang Lord na ibinibigay sa puso ng bawat isa po sa atin. So ang tanong, paano po natin naman ipapractice? Paano po natin gagawain? At lahat ng bagay po na yan, sabi nga po natin, lagi po nating tanungin ang buhay po natin, ano ba yung purpose? Bakit kailangan kong mabuhay with life of excellence? Kasi gusto ko mapapurihan ng Lord. Gusto kong mapapurihan ng aking Panginoong Jesus. Pangalawa, gusto kong i-proclaim yung kanyang pangalan. Gusto kong makilala siya ng mga tao. We are the salt and light of this earth. Tayo po ang asin at ilaw. So kung mabubuhay po tayo ng mediocre life, kung mabubuhay po tayo kung paanong nabubuhay ang mga unbelievers, bakit pa po tayo tinawag na salt and light of this world? Amen po? Bakit pa po tayo tinawag na salt and light of this world? Sabihin po natin, ako ang asin at ilaw ng sanlibutan. May mga gumagano'n na po yung mata eh. Malapit na po ako mag-end. So, ako ang asin at ilaw ng sanlibutan.
So dapat po, nakaset apart po tayo at ang buhay po natin talagang nakakapagbigay po ng kaluguran sa atin pong Diyos. Amen po? Amen. So tanungin po natin yung atin pong mga sarili. Nakakapagbigay pa ba ang buhay ko ng kaluguran sa Diyos? Sige po, sabihin niyo po sa sarili niyo, nakakapagbigay pa ba ako ng kaluguran sa Diyos? Sa lahat ng ginagawa ko, nakakapagbigay pa ba ako ng kaluguran sa Diyos? Last but not the least po. Ano po yung purpose kung bakit kailangan po natin mabuhay with life of excellence? Because, letter C, we want to please God. Although, napiplease po natin yung mga tao sa paligid po natin pag nabubuhay po tayo with life of excellence, pero hindi po yung first and foremost reason po natin. Amen? Kaya po nais po natin ng excellent service, ng excellent worship, ay para po to please God. Mapapurihan ang pangalan ng Diyos. Amen? Kaya po tayo naglilingkod na kailangan pag naglingkod po tayo with excellence kasi gusto po nating ma-please, hindi po yung katabi po natin. Hindi po yung mahal po natin sa buhay. Hindi po si pastor. Hindi po si Ma'am Jen. Although part po iyon. No? Pero isang bagay po, ang nais po natin na i-please ay ang atin pong Diyos. Siya po ang nais nating i-please sa ating pong mga buhay. May strong link daw po between spiritual excellence and a desire to please God. So meron daw po yun correlation. Na may relationship daw po yun. Kaya po tayo nabubuhay with life of excellence, first and foremost, dahil gusto po natin na i-please. Gusto po natin na kaluguran po tayo ng atin pong Diyos. Dahil bandang huli, kung nabuhay po tayo with life of excellence, hindi naman yung katabi po natin yung susukat po nun eh. Amen po? Hindi po yung ministry head po natin yung susukat po nun. Sa huli po, ang susukat lang din naman po nun, kung nabuhay po tayo with life of excellence in whatever we are doing, sa paglilingkod po natin sa Diyos, sa pamuhay po natin sa mundo, at the end of the day, ang atin pong Diyos. Bago po tayo matulog, pag ine-evaluate na po natin yung sarili po natin, hindi naman po tayo dun sa katabi po natin matulog, nagpapa-evaluate eh. At the end of the day, it is between us and the Lord. Siya pa din po. So ngayon pong umaga, alam po natin, sabi po, talagang mahirap. Talagang may standard po na kailangan. Talagang meron po tayong dapat na sundin. Talagang nagre-require po ng standards. Kaya nga po yung iba, sabi nila, Sir Joyme, or pag nakakausap po nila yung mga heads nila, ayoko nang maglingkod, ang dami palang kailangan gawin. Ang dami palang kailangan ipasa. No, hindi ko po kayo tinatakot. Ang dami palang dapat na sundin. Pero at the end of the day, lahat po yun ginagawa po natin. Hindi po para doon sa head natin. Lahat po yun, ginagawa po natin para po i-please ang Lord. Para po, ang nais po natin, ang buhay po natin, ay maging burnt offerings, mabangong samyong handog sa atin pong Diyos. Dahil hindi lang naman po nalulugod ang Lord sa, although sa Old Testament, ganun po sila pag nag-o-offer. Mga buhay na handog, buhay na alay. Sa atin po ngayong umaga, ang nais po ng Lord na i-offer po natin, na i-alay po natin, ay yung ating pong mga buhay. Yun po yung nais ng Lord. To please God, kailangan po natin i-alay ang buhay po natin. At nawa, sa buhay po natin, malugod po ang Lord. Sa buhay po natin, makita ng Lord, etong anak ko na to, kahit mahirap, ginagawa niya yung dapat. Ay, yung anak ko na to, kahit mahirap, nagsusumikap siya. Ay, yung anak ko na to, kahit mahirap, ang gusto niya ay i-please lang ako. At alam po natin, to please God, sabi nga po, pag pinlease po natin ng Lord, ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, alam niyo po, bubuhos din po ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Proven and tested. Amen? Proven and tested na po yun. Pag in-offer po natin ang ating pong mga buhay, inalay po natin ang ating pong mga buhay, kahit may mga what if, kahit
kahit may mga what if po tayo sa ating pong mga puso, ang Diyos po yung bahalang magtanggal. Ang Diyos po yung bahalang mag-alis po nun. Basta makita po sa atin ng Lord, ano ba yung purpose natin sa pag-aalay po natin ng ating pong buhay? Yun ay walang iba kung hindi i-please ang atin pong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? So ngayong umaga po na ito, wala po tayong ibang gagawin kung hindi ialay yung ating pong mga buhay sa nag-iisang Diyos. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi ialay yung lahat-lahat ng meron ako, Lord. Di ko po alam kung bakit dito po ako nag-end. Pero ito po yung nais ng Lord na mensahe sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi nga po, kung kailan pa po tayo maglilingkod sa Lord? Kailan pa po natin iaalay yung ating pong buhay? Kailan pa po natin ibibigay yung buhay po natin? Hindi naman po 1,000 yung buhay natin. Isa lang po yung nag-iisang buhay natin. At kailan po natin yan ibibigay sa Lord? Di po ba? Kung hindi po ngayon, kailan pa? Nais po ng Lord, maging mabangong samyo ang buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayong umaga po na ito. So wala po tayong ibang gagawin kung hindi ialay sa Lord ang ating pong mga buhay. Ang lahat po ng mga nais na i-please ang atin pong Diyos, ialay yung kanyang buhay sa atin pong Diyos, maaari po tayong tumayo. Pero kung hindi pa po decided ang puso natin, sige po, maupo pa po tayo. At kausapin po natin ang Lord, Lord, paano po ba kita mapiplease? Paano ko po ba maibibigay ang aking buhay para maging mabangong samyo sa'yo? Yun po yung challenge ng Lord sa atin ngayong umaga. Marahil kaya po doon tayo nag-end. Kasi gusto pong kausapin ng Lord ang buhay ng bawat isa po sa atin. Mahirap, may standard na kailangan gawin. Pero kailangan po. It is necessary. It is difficult, yet necessary. At bahala naman po ang Lord sa atin. Siya naman po yung tutulong sa atin. No, siya po yung bahala po sa buhay ng bawat isa po sa atin. So ngayong umaga po na ito, ay ialay po natin yung ating pong nag-iisang buhay. Lord, gusto ko pong magkaroon at mabuhay with excellence. In everything that I do, nawa mapapurihan kita, maitaas ko ang pangalan mo, at maging mabangong samyo ang buhay ko sa iyong harapan. Lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Midhid dalangin sa pagsamo. Maging marapat ang buhay ko. Ang buhay Minsan pa po, dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Midhid na langin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko
Pero nawa po, magmula po ito sa ating pong mga puso. Magmula po sa ating mga puso ang pangako at paglapit sa Lord, na Lord, wala po akong ibang pag-aalayan ng buhay ko kung hindi ikaw. At hindi po sa mga susunod na araw, hindi po bukas, hindi po mamaya, kung hindi po ngayon. So whatever it is, ano man po yung nais ng Lord na ipagawa po sa atin, nawa po ay matagpuan po ng Lord na talagang sumusunod po tayo. Minsan pa po nating awitin, this time po mula po sa ating pong mga puso. Sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mighting dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Sumasamo, Lumalapit, O Diyos, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. hallelujah. With na lang. Minhit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, ang nais ko na magbigay hanggang sa at mag-alay ng buhay niya sa ating Diyos. hanggan. Tataas po ang kamay ng pinakamataas habang inaawit po natin sa ating pong kalagitnaan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso. Yes, O Lord. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. ngayon at kailanman, Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. sa walang hanggan. Paborito at pagmamahal, Minsan pa po sa pinakamalakas na tinig ay ng sa'yo bawat isa. lamang. Hallelujah! Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggang sa walang hanggan.
Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, simbolo ng ating pong pag-aalay ng ating mga buhay sa nag-iisang Diyos na nagbigay ng lahat-lahat ng meron po tayo. Buong lakas bawat pitig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko at pagmamahal. minsan pa po mula po sa kaibuturan ng ating pong mga puso, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Buhay ko'y sa'yo. Buong lakas, bawat pintig ng buhay ko, ng puso ko. Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, hahayaan ko po kayong manalangin at mag-alay ng buhay sa atin pong Diyos. It's between you and your God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Muli po nating ibigay sa Lord ang ating pong mga buhay ngayong umaga po na ito. Let this be our commitment to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah, 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 Jesus. Sige po, nakikinig po ang Lord sa ating pong pag-aalay ng ating pong mga buhay ngayong umaga po na ito. Ang lahat ng bagay po na meron po kami ay mula sa iyo at para sa iyo. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Nakatunghay at nakatingin po ang ating Panginoong Jesus sa ating pong kalagitnaan habang inaalay po natin ang ating pong mga buhay sa Kanya. Hindi pa po tapos ang ating Panginoong Jesus sa kalagitnaan po natin. Hindi pa po tapos ang banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan ngayong umaga po na ito. Huwag po natin i-quench ang Holy Spirit to move in this place. Hallelujah, 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 Jesus. Sikaralabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralaya. Sikaralabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralabaganda ralaba. Sikaralabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralaya. Lalalabaganda ralaba sikaralaya. Let the Holy Spirit fill this place. Let your Holy Spirit move in this place. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Let your Holy Spirit fill this place as we offer our lives to you. Sikaralabaganda ralaba sikaralabaganda ralaba sikaralabaganda. Lalalabaganda ralaba sikaralabaganda ralaba sikaralabaganda. Sikaralabaganda ralaba sikaralabaganda. Lalalabaganda ralaba sikaralabaganda. Yes, flow. Flow in this place. Flow in this
heal our lives. Baptize us, Lord. Baptize us, O Lord, by your Holy Spirit. Equip us to do your will. Equip us to do the things that you have entrusted us to do. Until the rapture of the church. Until your second coming. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And as we offer our lives to you, Lord, we believe that you will continue to provide for us. That you will continue to bless us. That you will continue to guide us. That you will continue to heal our loved ones. That you will continue, Lord, to expand our territories. As we offer our lives to you, we believe, Lord, that you will continue to move in our lives. That you will continue to bless us exceedingly and abundantly beyond our capacity to think. Hallelujah, hallelujah, Jesus. And as we offer our lives to you, as we offer our lives to you, Lord, we believe that you will bring us success, Lord. That you will bring miracles after miracles. As we offer our lives to you, living our life with excellence. With Lord, that you will continue to move in our lives, even to our loved ones. Ikaw ang magpapala, ikaw ang kikilos, ikaw ang gagabay. Ikaw ang magkakaloob ng lahat ng aming pong pangangailangan as we offer our lives to you. Hindi mo po kami kakalimutan. As we offer our lives to you, hindi mo po kami pagkukulangin. As we offer our lives to you, hindi po kami malulugi, O Lord. All of your provisions, all of the gifts of the Holy Spirit, you will continue to give us. You will continue to provide for our needs. You will continue to heal our loved ones. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, ngayong umaga po na ito. At iniiwan ko po sa buhay ng bawat isa ang pagpapala mo, ang pagsama mo, ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. You will continue to expand our territories. You will continue to bless us beyond our capacity to think about it, O Lord. Gugulatin mo po kami ng mga pagpapala, ng mga himala na nagmumula po sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, wala po kami ibang pag-aalayan ng papuri at pagsamba kung hindi sa aming Panginoon lamang na nagbigay ng buhay para sa bawat isa po sa amin. To you give back, Lord, all the glory, honor, praises, and thanksgiving. Malakas na palakpak po para sa